morning everyone, good morning teachers, especially sa mga teacher ng Olivares College at sa mga teacher na makakapanood nito. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Google Form at kung paano gumawa ng quiz gamit ang Google Form at kung paano natin makikita ang results kapag meron nang sumagot sa ating Google Form quiz. So kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kakalimutan i-like, i-share at i-subscribe ang aking channel para maging updated ka kapag meron tayong panibagong video. So para mas maintindihan nyo or para mas ma-explain ko kung paano gumamit ng Google Form, punta na tayo sa aking laptop. So hello teachers. So ang una natin gagawin para makapunta tayo sa Google Form, i-open natin ang ating Google Chrome. And then dito sa search bar, i-click natin at i-type yung word na forms.new. So antayin na lang natin mag-loading. And then kapag clinic nyo yon or itinype nyo yung word na forms.new, ito yung una nating makikita. So we have questions and then sunod yung respondents. Yung questions, ito yung mga gagawin natin mamaya. And then yung responses, dito natin makikita yung mga nagsagot or yung mga answers ng mga students natin. So by the way, we have two options kung paano natin ma-open ito. It's either forms.new o kaya naman google.com/forms. So same lang yung makikita natin. So choice nyo na lang kung ano yung pipiliin nyo sa dalawa or kung saan kayo mas madadalian. So start na tayo. So paano nga ba gumawa ng quiz gamit ang Google Form? So first step, click natin itong setting and then pumunta tayo sa quizzes. And then i-on lang natin tong make this a quiz. And then save na natin. So, ang next step, kailangan muna natin lagyan ng title yung quiz na gagawin natin. So, for example, History 101. And then, kung gusto natin lagyan ng image sa taas, meron tayong options dito. So, i-click nyo lang ito, icon na ito, Customize Theme. And then, i-choose natin itong header or choose image. So yung Google Form meron na siyang mga naka-reading pictures. Pipili na lang kayo kung ano yung sa tingin nyo yung maganda or i-design doon sa gagawin natin quiz. So for example, ito related ito sa school. So click lang natin yung picture and then insert. So kung saan na siyang mag-a-add sa taas or sa header ng ating quiz. So by the way, kung gusto niyo makita yung example na ginagawa ng quiz, click lang natin itong preview. So ayan. So by the way, ayan yung makikita ng mga estudyante kapag ibinigay niyo na sa kanila yung link. So punta na ulit tayo dito. Kung gusto niyo ring palitan ng colors para maging presentable yung gagawin nating quiz, pwede yan. So kung ayaw nyo ng mga suggested colors, pwede yung palitan yan. So meron kayo ditong mga options. Ayan. So next na natin to. Pumunta na tayo dito sa question. So for example, number 1, ang question natin is about sa history. Halimbawa, sino ang ama ni Marvin S. Doctor? Ayan. So baba lang tayo and then click natin tong option 1. Or sa multiple choice, ito yung letter A. So for example, ang letter A natin ay si Ariel. And then kapag mag-add kayo ng letter B o kaya ng ibang option, i-click lang natin itong add option. So number 2 or letter B is Marcelino. Letter C, Michael. Or letter D, for example lang to ha, wala.
So, ang next na gagawin kapag nakumpleto niya na yung choices na letter A to D, gagawin natin or i-click natin itong required. I-on natin yan para hindi ma-miss ng mga student kapag sila ay nagsasagot na. And then, click natin itong answer key. So, for example, ang tamang sagot dito ay si Marcelino. I-click lang natin yung Marcelino and then, lagyan natin siya ng point. So, for example, 1 point lang yan kapag tama yung sagot nila. And then, click natin yung done. So, ayan, meron na tayong isang question para sa ating quiz. Paano naman kapag mag-a-add pa ng pangalawang question? I-click lang natin itong add question dito sa gilid. And then, click natin. And then, meron tayong panibagong blank question. So, gagawan uli natin siya. So, for example, number 2 question is, sino ang ama ni Taylor Swift? So, again, click lang natin yung option 1. Halimbawa si Ariel, Marcelino, si Michael, o kaya si or wala. And then, gagawin uli natin yung mga ginawa natin nung una. Click natin yung required. And then, click natin yung answer key. So, for example, ang ama ni Taylor Swift ay si Ariel. I-click lang natin yan. And then, lagyan natin ng points. So, for example, 2 points. Ayan. Click natin yung done. So, for example, itong question number 1, meron tayo ditong 1 point. And then sa question number 2, meron tayong 2 points. So sa taas, kapag inangat natin ito, makikita natin yung total points kung ilan na yung dapat masagutan or hanggang ilan lang yung makukuhang points ng mga students. So for example, magpapaquiz tayo ng 1 to 20. Makikita mo kung ilang points na yung nalalagay natin. So paano naman gumawa ng true or false question? So, for example, i-click uli natin itong add question. And then, instead na multiple choice, ang piliin natin ay checkbox. So, for example, true or false. Ang pambansang bayani ng Pilipinas ay si Dr. Jose Rizal. So, teachers, true kaya yan or false? So, para mas mapabilis or hindi na kayong magta-type ng true or false sa option 1 and option 2, i-click lang natin itong add all. So, kusa na siyang magta-type or kusa na siyang lalabas. And then, same process, i-click natin yung required. And then, answer key, true. And then, for example, meron tayo ditong 3 points. And by the way, meron rin ditong add answer feedback. So, kung i-explain nyo dyan kung bakit ayun yung naging kasagutan para sa tanong na iyan. So, i-click lang natin yung done. So, meron na tayong 3 questions para sa ating gagawing quiz. So, paano naman mag-add ng image kung gagawa tayo ng quiz? So, add ulit tayo ng panibagong question. And then, sa question, sa gilid ng question, makikita natin or nag-a-appear yung icon ng image. I-click lang natin yan. And then, kapag click nyo yan, ayan yung mga makikita natin. Pwedeng sa mga nakasave na sa laptop nyo or sa computer nyo, kaya yung URL, o kaya yung mga nakasave sa Google Drive nyo. So, usually yung ginagamit ko itong Google Image Search. So, for example, si Alexander the Great. And then, pipili ka lang ng image or ng picture na sa tingin mo maganda. So, itong unang picture na to, click lang natin and then click Insert. Kapag in-insert natin yan, kusa na siyang papasok dyan and makikita yan ng mga estudyante as long as meron silang internet connection.
So for example, question number 4. Sino ang nasa larawan? And then, same process. Option 1, is it Darius the Great, Marvin the Great, Xerxes, or lagyan na rin natin siya ng the Great para mas mahirap, or kaya si Alexander the Great. And then click record, answer key. So ang tamang sagot dito ay si Alexander the Great. And lalagyan natin siya ng points. So for example, makakakuha yung estudyante natin ng 5 points. So kanina linalagyan natin ng mga puntos yung mga question. Dito sa number 1, 1 point. Dito 2 points. Sa number 3, 3 points. At sa number 4 question, 5 points. Makikita natin yung total na nagawa na nating points dito sa taas. So, nakagawa na tayo ng 11 points. So, 1 plus 2 plus 3, 6 plus 5, 11. So, halimbawa gagawa kayo ng quiz na 1 to 20, makikita nyo dyan kapag sumobra na kayo o kulang pa yung items para sa ating quiz. Double check lang natin kung lahat ay merong tamang sagot. Yan, meron. Meron. And meron. So, para ma-double check nyo yung ginawa nyong quiz, i-click lang natin itong preview. Kapag clinic natin yung preview, ayan mismo yung makikita ng mga estudyante nyo kapag binigay nyo yung link sa kanila. So, kanina nag-add tayo ng header, linagyan natin ng title, and then required silang ilagay yung kanilang email address. So, kung mapapansin natin dito sa responses, wala pang nakakasagot or wala pang estudyanteng sumasagot sa ating quiz. So, kapag sinagutan natin to, for example, mag-a-appear dito na merong number 1 kasi meron ng unang sumagot or meron ng isang estudyanteng sumagot sa ating quiz. So, for example, email address natin. Halimbawa, yung mga email address ng mga estudyante natin, marvin.swift@olivarescollege.edu.ph. So, halimbawa, ang sagot natin sa number 1 ay si Ariel, si Marcelino, true, and then si Alexander the Great. So, i-click nyo lang yung submit. And then, kapag tapos na ng estudyante yung kanyang quiz, makikita niya na agad yung magiging score niya or naging score niya or naging result ng kanyang pagsusulit. So, makikita niya dito sa number 1, mali siya. Number 2, mali rin siya. Number 3, tama. Number 4, tama. So, makikita niya rin yung total score niya or 8 out of 11. So, balik tayo dito sa ating Google Forms. So, kanina napansin natin wala siyang number 1 dyan. Ngayon, merong 1 na kasi 3-9 natin sagutan yung ating quiz. So, kapag clinic natin yung responses, makikita natin dito yung summary, question, individual. Then, makikita rin natin dito yung average, median, range ng kanilang mga scores. And then, makikita natin yung email address kung sino yung nagsagot, oras kung anong oras siya nag-quiz. And then, halimbawa, sobrang dami na ng responses, umabot na siya ng 50 kasi meron tayong 50 students, i-click natin itong spreadsheet or create spreadsheet.
automatic nang may lalagay lahat ng students mo doon, lahat ng information about sa quiz na ginawa natin. So, dito sa A, we have timestamp or anong date at oras siya nag-take ng quiz, yung email address niya para makita natin kung kaninong account yon, yung score niya, and then yung mga naging kasagutan niya. So, sa number 1, sagot niya si Ariel, si Marcelino, True, Alexander, the Great. So, sa pamamagitan ng spreadsheet, hindi na natin kailangan mag-quiz. Automatic na yung Google Form or yung quiz na ginawa natin, sila na mismo yung mag-check. Kukunin na lang natin yung mga naging score ng mga bata. Hindi na natin sila iisa-isahin. So, thank you so much sa panonood ng aking video. At kung meron kang natutunan, huwag kalimutang i-like yung aking video at i-subscribe ang aking channel para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. So, maraming salamat. Thank you sa mga sumusuporta. Yun lamang ngayong araw at goodbye.